Usap ito, isang political analyst para pag-usapan natin lahat ng mga nangyayari today. At anong masasabi niya dahil sinabihan daw siyang, hindi daw siya gwapo. Usapin na nga natin si Sir Ronald Llamas, ang ating kaibigan at political analyst on Zoom. Hi, Sec Ronald. Good morning. Good morning, Rika, tsaka Peter. Ayan. Sobrang lalim. Oo Sobrang nga. lalim yung atake sa akin eh. Oo nga. Bumuhit ito yung aking self-esteem. Bumaba ang self-esteem niyo, Sec. Grabe naman pala. Bumuho. Gumuho. Ang lala naman Kasi pala. na ng bill sa Senate eh. Oo. A bill on inner beauty. Ay, Hindi na outer. pero nakakatuwa ito. Merong sabi nga nila, it would have been so funny if it weren't too tragic, ano po, Secretary Llamas. Kasi kailangan ba talagang pag-usapan yung mga ganun? I mean, sa social media, maraming Oo, natutuwa. Katanggap-tanggap siguro sa SOCMED yan eh. Pero sabi nga nila, why should we pay attention to yung comments on either side, sir? Hindi, mukhang napikon sa akin si Senator Padilla. Dahil sa akin naman, konting research dun sa mga statements niya tungkol sa West Philippine Sea. Sabi kasi niya nung una, pwede naman tayong bumili ng mas malaking water cannon. I-water cannon daw natin yung Oo nga, Chinese sir. Coast Guard. Oo. Dahil pareho naman daw civilian, pareho naman daw white ships. Sabi ko ay medyo mali yata yun dahil yung Chinese Coast Guard ay under ng People's Liberation Army. Yun. Military yun. At yung Philippine Coast Guard under ng DOTR, civilian. Ikalawa, sabi niya, yung mga critic ng China ay mga pro-China. Oops! Dahil daw, pinoprovoke daw yung China na pumasok sa ating territory. Konting research lang, malalaman niya, for the past 13 years, nakapasok na yung China sa ating territory. Meron na silang artificial islands, di ba? Sa ating exclusive economic zone. At inaharas yung ating mga frontliners. So, ano ba talaga si Senator Robin Hood Padilla? Pilipino o spokesman ng China? Dahil depensahan niya yung atake ng China sa ating mga senador. Kapwa niya senador, sa ating mga kongresista at sa ating mga spokesperson. Kaya medyo napikon yata nung kinall out ko siya. Pero nag-deteriorate into something personal na palagay ko lang, sa aking palagay lang naman, I for one, sabi nga nila, hindi naman dapat na dumating do sa punto na yon na maging, di ba, medyo... Tama. Oo. Tama. Usually ganyan kasi, Peter, pag hindi mo kayang makipagdebate ng maayos, di ba, mag-ad hominem ka. Balatan mo yung itsura. At yung iba niyang mga kasama, hindi ko na babanggitin yung mga pangalan. Yung isa, dating COMELEC commissioner, nag-double down pa. No, na, totoo ang sinabi ni Robin Hood Padilla. Pagit talaga si Llamas. Agree naman ako ron. Itago natin sa pangalang. Oo. Chinador ka daw kasi, Sec, kaya ganyan. Oo, may mga ganun pa pala, no? Chinador. So, Wala lang ako. isa si Robin Padilla sa hindi pumirma doon sa resolution ng Yes. Senado na condemning China for practically dictating na manahimik kayo at saka yung pananakot na or you will pay the price. Hindi ba napaka basic nung katanungan na yon na should you condemn China or at least take China to task for all their Yes. pronouncements? Hindi, di ba? Yes, dahil hospitable naman tayo. Pero wag naman tayo masyadong ibabarubal o babastusin. Dahil meron tayong freedom of speech, meron tayong freedom of the press. Sa China kasi wala nun eh. Kaya galit na galit sila pag nagbibigay tayo ng criticism sa Communist Party government. Hindi natin inaaway yung Chinese people. Hindi natin inaaway yung China as a country. Ang inaaway natin, yung kanilang Communist Party government na ino-occupy yung ating territory. At nanalo tayo sa International Tribunal sa UNCLOS. Ika-10th year anniversary ng ating historic win. Na tayo lamang ang nag-file laban sa China, tayo lamang ang nanalo, at yung buong mundo, suportado tayo. Baka nakalimutan ito ng ating mga yung ang tawag ko sa kanila, unlucky nine. Yung senador na ayaw pumirma doon sa resolution criticizing the conduct
and the language of the Chinese embassy. Pero nagtaka ka pa ba dito sa Unlucky 9, Sec, kung sino yung mga hindi pumirma? Eh, di ba sila din naman yung magkakaalyado? Hindi naman masyado dahil ang pinagtaka ko lang, dati kasi yung mga makapili nung World War II, nakabayong. Oo. Nahihiyang ipakita yung muka. Eh ngayon, parang pinagyayabang pa nila na sila ay taksil at saka traidor. Doon lang ako medyo nagulat na baka kinakailangan nila uli magsuot ng bayong. Eh, kung proud sila doon. Naku, mauubusan po kami ng oras kaya itatanong ko na po ito sa inyo, Sec, no? Dahil kakahain lang ng impeachment complaints laban kay VP Sara. Ngayong araw, tatalakayin ng lower house ang mga impeachment complaint laban sa Pangulo na yan. I'll get your thoughts on both, sir. Well, una ay 2 impeachment complaints ang ifa-file ngayon. No, nauna na yung Makabayan Black at ngayon magpa-file din yung Liberal Party, yung Akbayan at saka Tindig Pilipinas. Siguro ang kaibahan nung na-file kay Vice President Sara, very concrete siya. May smoking gun. Yung kanyang confidential fund na ginastos halimbawa in 11 days, 120 million at ibinigay kay Piatos, kay Nova, kay Oo. Tempura, etc. Kalawa, yung testimony ni Las Cañas na ngayon ay kinuha ng ICC to testify against Tigong. Yung testimony ni Las Cañas na ang reyna ng Tokhang sa Davao ay si Vice President Sara nung siya ay mayor. At ikatlo, yung mga notice of disallowance ng COA. Hindi lang sa confidential fund, kundi sa pondo ng DepEd nung siya ay secretary. No, billions yun. So very concrete yan. Yung final kasi kay President Marcos, hindi ko siya dinedepensahan, medyo hindi ganun kakongkreto. Kidnapping daw ni Digong ng ICC, drug use daw ni BBM, command responsibility, etc. Baka yung 2 impeachment, ang mas mag-prosper ay yung impeachment labang kay Vice President Sara. Dahil very concrete eh. May smoking gun. Yeah. Do you think magpo-prosper ito, Sec Lamas? Itong another year. Oo. Tingin ko hindi yung ganun karami ang boboto katulad last year na 260 ang bumoto for impeaching Vice President Sara. Tingin ko mas maliit. Pero makukuha pa rin yung 1/3. 105, 106 dahil kaya yung 1/3 eh. Tingin ko yun ay merong possibility. May probability kahit pinahirapan ng Supreme Court yung proseso ng impeachment dun sa kanilang last decision tungkol sa motion for reconsideration 2 days ago. Kahit pinahirapan nila, tingin ko may ganung klaseng possibility at probability. Might the upcoming 2028 election have an effect doon sa mababawas na mga numero? Yes, may epekto yan dahil malapit na at medyo frontliner for now si Vice President Sara at mababa ang approval rating ni PBBM. Pero kung may sumulpot na magsabi na tatakbo siya at umaangat siya at si Vice President Sara ay magsisimulang bumaba, well, pwedeng magbago yung landscape. Paano sa ngayon kasi nagsabi lang na siya ay tatakbo sa 2028, si Vice President Sara pa lang. Sabi ni Senate President Soto, yung decision daw ng Korte Suprema is a judicial overreach. Agree or disagree? Correct. Dahil binago nila yung rules ng impeachment sa ating konstitusyon. Dapat ang pwedeng magbago nun ay yung plebiscite. Tapos pinakailaman nila yung rules ng House regarding impeachment. Sa ating konstitusyon, co-equal body yan eh. Ang power to impeach nasa House lang. Tapos yung Supreme Court justices are themselves impeachable people. Bakit nila babaguhin yung rules sa impeachment kung sila mismo ay impeachable? Di ba conflict of interest yun? Di ba usapin ng delikadesa yan? So maraming issue dito sa impeachment na ito. At isang pinakamahalaga, ginawa nilang retroactive. Ba't kayo lang pwedeng baguhin yung batas? Binago nila, pero hindi prospective, hindi sa susunod impeachment case. Yeah. Doon sa nakaraan na impeachment case, medyo maraming issue rito. Ayan, oo, nako, kinapos tayo ng oras. Ang dami pa naman sanang dapat itanong. Pero disclosure po, bagamat medyo late na, kasama po namin si Secretary Llamas dito sa DCMM. Isa po siya sa mga haligi ng Alas. 4 Alaskador. Ay, Alaska, wala palang kador. Siya yung chief alaskador.
Thank you, Ace of Sec. Spades, ikapala. Ace of Spades, ikapala. Ayan, oh. Alam mo naman yung Ace of Diamond, siya kasi yung pinakamayaman sa amin eh. Ayan! Secretary, Michael Hati, Ace of Hearts. Dahil siya yung pinakamaraming girlfriend. Oh, naku, wow! delikado. Kaya dati, Sino hindi yung na- laging, may isang laging kasama eh. Delikado. Kaya wala nang Maraming salamat, Sec. Thank you, Sec Ronald. Ronald. Bye.